Ito yung pinaka-exciting na part mga kagarden, yung pagpipitas. Ayan. Iikutin nyo lang po dito. Kasi mas maganda kapag inikot nyo ay hindi matatamaan yung mga bunga na ganito. Pakita mo pare. Please like and subscribe. Click the bell. Good morning mga kagarden. Ibabahagi ko na po ulit sa inyo yung update ng aking bush sitaw dito sa taniman ko sa gilid-gilid. Bali, ang taniman ko pala dito mga garden ay dalawang uri. Ito po ay hindi po ako gumagamit ng concoction. Gumagamit lang po ako dito ng mga direct composting tulad po ng dahon ng neem leaves, dahon ng malunggay, at katawan ng saging. Tulad po nito, ginagawa ko po siyang mulch kasi yung katawan ng saging ay siya yung isa sa pinakamayaman sa potassium na nagpapabulaklak at nagpapabunga sa ating mga tanim. Ito po yun. Ito po yung update ng bush sitaw na tinanim ko dito sa gilid-gilid. Kung makikita nyo po, ang daming bunga. Ayan. Kasi nung nakaraan, kinain po ito ng snail. Hindi po natin maiwasan. Kaya nung nakaraan, napakadaming damo dito. Ang ginawa ko ay tinanggal ko po yung mga damo. Inilagay ko po dito. Tapos tinabunan ko po siya ng lupa. Yung lupa na nanggaling dito sa kanal, itinabong ko ng ganyan. Kung makikita nyo po dito, ayan, yung mga dahon na nilagay ko po dito sa kanyang ibabaw ay papabulok na. Ibig sabihin, hanggat merong nabubulok sa ibabaw ng ating mga tanim ay mapapakinabangan ng ating mga halaman. Tulad po dito, ang dami. Tapos, ang bush sitaw ay 45 days lamang po siya ay pwede ka nang magpitas. Tapos, meron po dito yung sikreto sa pagha-harvest ng ating sitaw ay iniikot. Iniikot lang po to. Tapos merong kasunod dito na magbubulaklak. Yung dito sa pinakadulo nito ay magtutuloy yung kanyang pagbulaklak at magbubunga na. Ayan. Kapag hindi nyo po kasi pinitas itong dalawang ito, itong dulo nito ay titigil ang kanyang pagbunga dito. Pero dito magkakaroon ulit ng panibagong bulaklak dito sa mga baba kapag napitas nyo po yung bunga nito. Ayan, ang dami mga garden. Titignan po natin yung iba. Tulad po dito. Ayan, kailangan yung ganito ng style dapat ay pinipitas na. Kasi masarap ito. Kasama na yung tangkay niya kapag niluto. Pero kapag nasobrahan na po yung kanyang gulang, pwede nyo pa rin ulamin. Kasi ito, tinatanggal na po yung kanyang balat. Ayan. Ito yung kagandahan ng bush sitaw na tanim po natin. Kasi hindi na po natin kailangan ng trellis, yung gapangan, para makapagtanim po kayo ng bush sitaw. Tapos pwede rin po kayong magtanim ng bush sitaw sa mga container. Mamaya po puntahan po natin yung binigay kong seeds dun sa mga kaibigan kong humihingi ng mga buto. Kasi kapag meron po kasi akong sobra ng mga buto ay pinamimigay ko para hindi lang ako yung meron, para pati sila meron din. Ayan, para makita po natin kung ano po yung pagkakaiba ng taniman na sa lupa at sa container. Tapos meron po dito yung yung sa akin kasi tinalbusan ko, yung sa kanila ay hindi nila tinalbusan. Mamaya makikita po natin yung diferensya sa tinalbusan at hindi tinalbusan. Itong bush sitaw mga kagarden ay nauulam po yung kanyang talbos kapag kayong bata pa siya. Yung murang-mura pa yung kanyang talbos. Yan, ang tawag po sa amin sa Ilocano ay paltong. Ganyan po kahaba Ibang variety siguro to kasi yung ibang variety isang
isang dangkal lang ay pwede na po siyang anihin. Hindi po tulad nito, sobra pa sa isang dangkal. Tingnan nyo, oh, mas mahaba po dito. Tapos ito, mga wild na ampalaya. Ito, native po yan. Yan, tignan nyo. Oh. Daming mga bunga. Baka siguro bukas na po ako mag-harvest dito. Ayan, oh. Makikita nyo po dito sa paligid. Ganyan po kaganda ang bunga ng bush sitaw po natin na mga karen. Tapos yung ito yung mga tanim kong okra, may bunga na din. Bansot kasi hindi po nadidiligan. Ayan, tingnan mo, may bunga na rin po dito. Hindi po siya masyado nadidiligan. Ayan. Di ba? Isang dangkal lang po yan, oh. May bunga na. Hindi tulad po dito. Itong sitaw ay ayaw niya po ng masyadong nadidiligan kasi yung kanyang mga bulaklak ay mahuhulog. Dito, ayun. Mahuhulog yung kanyang mga bulaklak. Tapos pati yung mga bunga, malalaglag po yan kapag dilig po kayo ng dilig. Tapos ito, kung marami po kayo nito, bago magbulaklak yung tanim, dapat nakapaglagay na po kayo. Tapos ito, inilagay ko pa ulit para kapag nakapagpitas na po tayo dito, ay masusustain po natin yung potassium na kailangan ng halaman. Kasi ito, kahit hindi na po kayo maglagay dito ng nitrogen, kasi itong sitaw ay nagpo-provide po siya ng sarili niyang pagkain dito sa dahon na nanggagaling sa hangin. Yung nitrogen na nanggagaling sa hangin ay kino-convert niya para sa kanyang dito sa photosynthesis. Ayan. Kapag maganda yung dahon ng yung mga halaman ay maganda ang quality ng kanyang mga bunga, kasi kapag hindi po maganda yung dahon ng ating mga tanim ay maapektuhan yung kanyang pagbunga. Ayan, number 1 po yun. Tapos dito, kung makikita nyo po itong kinain ng snail nung nakaraan, medyo magre-recover. Pero tignan nyo kung mangyayari sa kanya kapag naubos ang kanyang dahon, ay parang ano na siya, yung malnourished na po siya. Wala na. Ito po yung mangyayari. Ito, merong mga borer. Ayan, dito sa loob. Borer po ang umaano nito. Yung mga leaf miner. Leaf miner pala ang sumisira niyan mga garden. Ganito itsura nyo. Yung ayan, may mga guhit na ganyan. Ayan, guhit. Ito palang dahon ay, kung makikita nyo po, parang may puti-puti. Alikabok po yan. Yan, ganito po ang gagawin nyo po sa leaf miner. Pipisilin nyo po yung pinakadulo kasi nandun po yung ano niya, para hindi na po pumisa. Para makontrol po natin yung pagdami ng kanilang mga adults. Ayan. Ang ano niya. Tapos ito yung mangyayari kapag masobrahan po kayo sa paglalagay ng nitrogen. Ayan, kumukulubot. O titignan nyo po yung ilalim kung may mga insekto. Ayan. Pwede nyo po i-prune yan. Ayan, tinatanggal na po yan. Kasi ito, hindi na po siya hindi na po siya, para matanggal na po yung sakit. Ayan. Ito po yung tanim na binigay ko kay Monso na sitaw. Ayan, oh. Ang dami ng bunga. Nakatanim po ito sa container. Ito yung pinakamaganda sa sitaw na to, ay kahit nasa maliit lang na space ay pwede kang magtanim ng sitaw kahit wala po siyang trellis. Ayan. Meron pa dito. Ayan, oh.
Ang gustong-gusto po ng sitaw na ganito ay dapat nakapulsan siya. Ayan mga karden, nakatanim po dito sa kalahati ng mineral water na yan, nakalagay sa dispenser. Ayan. Ito yung pinaka-exciting na part mga kagarden, yung pagpipitas. Ayan. Iikutin nyo lang po dito kasi mas maganda kapag inikot nyo ay hindi matatamaan yung mga bunga na ganito. Pakita mo pare. Pakita mo dito. Ito yung mga bunga niya oh. Yung kapag pinitas nyo po ay mayroon na ulit kasunod. Kukuha lang pala ako ng pangsahog dun sa saluyot na pinitas ko. Lapit konti dito ba? Ayan, iniikot lang po yan. Pinipili ko lang po yung mga malulusog. Ito, pwede na rin to. Baka maunahan ako ni Pelandro. Ay, si Pelandro. Pakita mo si Pelandro. Ay! Nag-aabang lang naman ako eh. Ayan. So, ito lang po muna yung pipitasin ko para sa susunod ay makatikim naman si Pelandro. Pakita mo yung aking mga tanim. Ayan. Tapos yung ano doon. Oh. Nya!